Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Hindi ko po alam kung tama bang dito ko to isusulat. Pero wala na rin naman siguro akong ibang mapagsasabihan. Wala rin namang maniniwala sa kwento ko kung isasabi ko lang ng basta-basta. Kaya heto ako ngayon. Sinusubukang ilabas lahat. Baka sakaling kahit papaano, gumaan sa dibdib ko. O baka sakali, may makaintindi. Ako nga po pala si May. 24 years old at tubong Bicol. Simpleng babae lang po ako. Hindi rin nakapagtapos. Pero masipag ako. Maaga akong lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Sa awa naman ng Diyos, may tumanggap sa akin bilang helper sa isang lumang ancestral house sa Tanay Rizal. 2 kaming kasambahay. Ako ang pinakabago. Sa unang tingin, parang maganda ang bahay. Malawak, may taniman, may veranda. Pero pagdating mo sa loob, medyo iba ang pakiramdam. Yung tipo bang parang may nagmamasid sa'yo kahit wala kang kasama. Tahimik. Sobrang tahimik. At yung amoy, lumang-luma. Yung amoy na parang pinagsamang alikabok, pako, at bulaklak na tuyot. Pinatulog ako sa attic. Sabi ni Ate Clara, yung kasama kong matagal na sa bahay, dati raw yung silid ng lola ng amo namin. Pero matagal na raw na walang gumagamit doon. Ako lang ulit ang natulog doon matapos ang halos 15 taon. Unang gabi ko pa lang, may napansin na ako. Nung una, hindi ko muna pinansin. Baka kasi epekto lang ng pagod ko. Pero habang nakahiga ako sa kama, kahit anong baling ko, parang may mabigat sa dibdib ko. Hindi literal na bigat kundi yung pakiramdam na parang may nakapatong. Sinarado ko ang mga mata ko. Pinilit kong matulog. Pero may naaamoy akong kakaiba. Mabango. Parang bulaklak. Pero hindi ko matukoy kung anong klaseng bulaklak yon. Hindi sampagita. Hindi rosas. Bago sa ilong ko. Pero nakakaakit. Pagkatapos, parang may malamig na hangin na dumampi sa hita ko. Dahan-dahan, may humahaplos. Sa hita, paakyat. Napadilat ako. Pero madilim. Ang liwanag lang ay yung sinag ng buwan mula sa bintana. Tumingin ako sa paligid. Wala namang tao. Pero nang tumingin ako sa sulok ng kwarto, may nakita akong anino. Hindi siya ordinaryong anino. Lalaki yung hugis. Matangkad, mahaba ang buhok. Yung mata, hindi puti. Hindi maputi na parang normal. Kundi maputi na parang wala ng itim. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi gumagalaw. Hindi rin nagsasalita. Gusto kong sumigaw. Pero walang lumabas sa bibig ko. Para akong naparalisa. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang unti-unting pag-init sa loob ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot. Iba. Parang kinikilig na ewan ko ba? Pagdilat ko muli, wala na siya. Para akong biglang pinakawalan mula sa pagkakagapos. Napabangon ako. Pinagpapawisan kahit malamig ang kwarto. Nang tignan ko ang oras, 2:00 ng madaling araw. Kinabukasan, pinilit kong kalimutan ang nangyari. Nagtrabaho ako buong araw. Nagsipilyo, naglaba, naglinis. Pero nang hubarin ko ang shorts ko para maligo, napansin kong may pulang marka sa hita ko. Para siyang galis o gasgas. Pero bilog-bilog at sunod-sunod. Parang hinawakan ako ng mahigpit. Parang mga daliri. Nilapitan ko si Ate Clara at tinanong kung may lumukba o langgam sa attic. Umiling siya. Wala naman. Tahimik dyan. Malamig pa. Bakit? Sabay tingin sa akin. Wala akong masabi. Pinilit ko na lang nang umiti. Pagbalik ko sa kwarto nung gabi, ramdam ko agad. Amoy ko ulit yung bulaklak. Sariwa pero may halong panlalamig sa batok. At ang kama ko,
Basa. Hindi pawis yun. Parang may tumulong tubig o likido. Inamoy ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit pero hindi ako nandidiri. Parang may bahagi sa akin na natutuwa. Pero alam ko sa sarili ko na hindi to normal. Tuwing 2:00 ng madaling araw, gumigising ako. At lagi, naroon ang aninong yun. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang sa dulo ng kama. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip lang. Pero sa tuwing tumitingin siya, parang hinihila ako. May kung anong koneksyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing sinasabi ko sa sarili ko na guni-guni lang to, mas lalong tumitindi ang presensya niya. Parang sinasadyang iparamdam sa akin na totoo siya. Hindi ko pa alam nun kung anong klaseng nilalang siya. Pero sigurado akong hindi siya multo. At hindi rin siya tao. Ang totoo niyan, dun pa lang sa unang gabing naramdaman ko siyang dumampi sa katawan ko, alam ko na agad. Siya ang unang lalaking nakagalaw sa akin. At kahit ilang araw pa lang ang lumilipas, hindi ko na siya makalimutan. Hindi ko siya maalis sa isipan ko. Pagkalipas ng ilang araw, akala ko masasanay na ako. Pero hindi pala. Mas lalo lang lumalalim yung pakiramdam ko na may kaugnayan kami nung nilalang na yun. Ang hirap ipaliwanag. Hindi ko naman siya kasama sa araw-araw. Wala akong pisikal na ebidensya na totoo siya. Pero sa gabi ako nabubuhay sa takot at pagkalito. Simula ng unang gabi na yon, parang hindi na ako normal. Palagi akong pagod. Kulang sa tulog. Sumasakit ang ulo ko kahit walang dahilan. Pero ang pinaka nakakabahala, yung pakiramdam na parang may kasama ako kahit mag-isa lang ako sa kwarto. May mga gabi na hindi ko na siya nakikita. Pero ramdam na ramdam ko siya. Parang laging may malamig na palad na humahaplos sa liig ko. Minsan naman sa braso. Minsan sa tagiliran o sa bewang. Minsan nga, sa hita ko na naman. Dahan-dahan. Parang nang-aakit. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Pero ang katawan ko, parang hindi tumatanggi. Hindi ko alam kung bakit ganon. Minsan nga, nagising akong may luha sa pisngi. Hindi ko alam kung umiyak ako sa takot o sa hiya sa sarili ko. Pero ang pinaka nakakagulo sa akin ay yung panaginip. Paulit-ulit siyang bumabalik sa panaginip ko. Hindi siya multo. Hindi rin masamang nilalang sa panaginip. Parang ibang klaseng lalaki. Tahimik, matalim ang mata, pero magaan ang kilos. Sa panaginip ko, kasama ko siya. Nilalakad namin ang gubat. Minsan nasa ilalim kami ng buwan. Minsan, nasa tubig kami. Yung tipo bang parang may sarili kaming mundo? At doon sa mga panaginip na yon, ginagawa namin yun ulit. Pero kakaiba. Kasi hindi bastos. Hindi malaswa. Parang mahal niya ako. Parang tinatangi niya ako. Hindi siya nagmamadali. Kasi parang bawat galaw niya, may respeto. Niyayakap niya ako, hinahalikan sa noo, hinahaplos ang buhok ko. At lagi siyang bumubulong. Hindi ko madinig ng buo pero palagi akong ginugulat ng salitang, "Akin ka lang." At tuwing gigising ako, pakiramdam ko may nawala. Parang nabitin ako. Parang may isang bahagi ng kaluluwa ko ang naiwan sa panaginip. Ilang araw akong ganon. Tumatagal sa trabaho pero wala sa sarili. Minsan, nakatitig lang ako sa kisame. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang lumipas. Napapansin na nga ako ni Ate Clara. "May, okay ka lang ba? Wala ka sa sarili nitong mga araw na to." Sabi niya isang gabi habang sabay kaming naguhugas ng pinggan. "Pagod lang siguro.
Sagot ko, hindi ko magawang aminin ang totoo. Pero sa loob ko, gustong gusto ko nang sumigaw. Gusto kong tanungin kung normal lang ba na may humahawak sa'yo kahit mag-isa ka? Na may nararamdamang init at lamig sa pagitan ng hita mo kahit walang laman ng kama mo kundi kumot? Gusto ko nang malaman kung ako lang ba to o may nakikita lang akong hindi nakikita ng iba. Doon ko naisipang subukan ang isa sa mga huling resort ko. Manalangin. Kahit papaano, may paniniwala naman ako. Baka nga nasasaniban lang ako. Baka epekto ng pagod. O baka kailangan ko lang mapalayas yung masamang presensya. Isang gabi, habang naglalagay ako ng langis sa katawan bago matulog, nagdasal ako ng taimtim. Humiling ako na sana mawala na ang nilalang na yon. Kahit saglit lang, makatulog ako ng payapa. Pero habang nakapikit ako at sinasambit ang mga dasal ko, naramdaman ko bigla yung hangin sa loob ng kwarto. Galing sa kisame. Parang may dumaan na malamig na ihip sa mukha ko. Kasabay nun, umalingasaw na naman yung amoy na yon. Bulaklak na hindi ko alam ang pangalan. Napamulat ako. At sa gilid ng kama, sa paanan ko, may nakaupo. Hindi siya kumikilos, pero hindi rin siya nawawala. Tinitigan ko siya, at para bang naglalaban ang loob ko. Gusto kong tumakbo, pero gusto ko ring manatili. At dyan na ako tuluyang napatigil, dahil bigla akong napabulong. Bakit mo ako sinusundan? Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi. Hindi ko rin alam kung bakit may luha na sa mata ko. Hindi ko siya marinig pero parang sinasagot niya ako sa loob-loob ko. Dahil ikaw ang pinili ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Aling Belinda, matandang kapitbahay ng among babae namin. Dating tagapagbantay raw ng mansyon nung buhay pa ang mga lolo at lola. Napatingin siya sa akin. Ikaw ba yung natutulog sa attic? Napakunot noo ako. Ako nga po. Bakit po yun? Hindi siya ngumiti. Bagkus yumuko siya ng bahagya. May nagpaparamdam daw sa iyo. Saka mo na lang malalaman kung bakit ikaw ang napili niya. Hindi ko na naituloy ang tanong ko. Kasi kahit hindi siya nagbigay ng detalye, may parte sa akin na alam na ang sagot. Simula nung nakausap ko si Aling Belinda, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matakot o mapahiya. Kasi sa totoo lang, yung mga nararanasan ko sa attic, hindi na siya yung tipong nakakatakot lang. Hindi lang siya paramdam. Para na siyang relasyon. Relasyon na hindi ko maintindihan kung ako lang ba ang umaasa o totoo siyang may gusto rin sa akin. Pero isang araw, habang nagwawalis ako sa veranda, nilapitan ako ni Ate Clara. May, ayoko kang takutin, pero ilang beses ka nang tinatawag ng madaling araw at may naririnig akong boses galing sa attic. Ikaw lang naman ang nandoon, hindi ba? Napahinto ako. Boses? Tumango siya. Oo, lalaki, pabulong. Parang sinasamba ka o kinakausap ka habang natutulog ka. Doon na ako tuluyang napatigil. Kasi ako rin mismo. Minsan nagigising akong parang may bumubulong sa tenga ko habang niyayakap ako ng mahigpit. Kaya napilitan akong magsabi sa kanya. Ikinuwento ko lahat. Yung mga panaginip, yung presensya, yung mga hawak sa katawan ko. Kahit yung mga marka na parang daliri sa hita at balikat ko. Hindi na ako nahiya. Kasi sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, mas natakot na akong mabaliw kaysa mapahiya. Nagulat ako sa reaksyon ni Ate Clara. Imbis na magalit, tumango siya ng tahimik. Parang matagal na niyang inaasahan na mangyayari ito.
Tara May, pupuntahan natin si Kadominga. Sasamahan kita. Si Kadominga ay isang albularyo na kilala sa lugar namin. Matanda na siya. Halos kulubot na ang balat at puti na ang lahat ng buhok. Pero matalim ang mata. Parang kahit anong itago mong sikreto, mababasa niya. Pagkapasok pa lang namin sa kubo niya, ni hindi pa ako nakakapagpakilala ay agad niya nang sinabing, "Hindi tao ang sumusunod sa batang yan." Napatingin ako kay Ate Clara. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutulala. Pinaupo ako ni Kadominga sa harap niya. Kinuha niya ang kamay ko at tinignan ng palad. Sa kanya marahang tinapik ang noo ko. Parang sinisilip ang loob ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretso. "Engkanto ang bumibisita sa iyo tuwing gabi. At hindi kung sino-sino lang. Isa siya sa mga makapangyarihan sa lahi nila." Engkanto? Halos pabulong kong tanong. Tumango siya. "Nabighani siya sa iyo. Sa amoy mo. Sa puso mo. Sa init ng katawan mo. Sa purong dugo mong bukas pa sa lakas ng kalikasan." Hindi ako agad nakapagsalita. Parang ang dami kong gustong itanong pero hindi ko alam kung alin ang uunahin. Natulala lang ako. Hanggang sa inabutan niya ako ng pulang panyo at itinali niya ito sa kaliwang palad ko. "Proteksyon yan. Kapag suot mo yan ay hindi siya makakalapit. Pero," sabay lingon niya sa akin, "kung mahal mo na siya, hindi yan uubra." Napayuko ako. Hindi ko alam kung mahal ko siya. Pero ang alam ko, simula noong una ko siyang maramdaman, hindi na ako mapalagay kapag hindi ko siya kasama. Sa gabi lang ako nakakaramdam ng buo. Sa panaginip lang ako nakakaramdam na parang minamahal. Bago kami umalis, may huling habilin si Kadominga. "Huwag ka munang matulog sa atik. Lumipat ka ng kwarto. Iwasan mong matulog mag-isa. Kung kaya mo, umuwi ka muna sa probinsya. Baka sakaling humupa ang koneksyon ninyo." Sinunod ko ang payo niya. Kinausap ko ang among babae namin at sinabing may nararamdaman akong kabigatan sa atik. Pinayagan naman ako na sa baba na lang matulog, sa lumang guest room. At nung gabing yun, mahigpit kong tinali ang pulang panyo sa palad ko. Wala. Walang amoy ng bulaklak. Walang malamig na haplos. Wala ring aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Una kong gabing mahimbing ang tulog. Pero sa panaginip, dumating siya. Hindi siya galit. Hindi siya mapusok. Pero malungkot siya. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno. Nakayuko. Nakasuot ng puti. At sa noo niya, may gintong marka. Hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. "Bakit mo ako iniiwan?" Pagkagising ko, basa ang unan ko sa luha. At sa palad kong may pulang panyo, may nakaguhit na salita gamit ang dumi ng bulaklak. "Akin ka." Akala ko noon, sapat na yung pulang panyo. Akala ko, dahil lumipat na ako ng kwarto, mawawala na siya. Titigil na ang panaginip. Titigil na ang pakiramdam. Titigil na ang koneksyon naming dalawa. Pero hindi pala. Mali pala ako. Kasi yung totoo, parang mas lalo pa nga siyang naging determinado. Doon nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Hindi na lang sa panaginip, mismong sa totoong buhay. Sa araw, sa kalsada, sa trabaho, sa jeep. Nararamdaman ko na siya. At minsan, nakikita ko siya. Pero sa ibang mukha. Isang araw nun, pauwi ako galing palengke. May mabigat akong dala. 2 supot ng isda at gulay. Nakasakay ako sa jeep. Nakapwesto sa pinakadulo.
Tapos bigla akong napatingin sa lalaking nasa harap ko. Hindi siya yung tipo kong titingnan pero may kung anong humila sa atensyon ko. Maputla ang kutis niya, parang hindi sanay sa araw. Mahaba ang pilik mata, tapos yung mata niya, puti. Hindi sobrang puti gaya nung nasa panaginip, pero sapat na para mapansin mo agad na may kakaiba. Tinitigan niya lang ako. Hindi siya ngumiti, pero lumapit siya sa akin. Unti-unting umusog palapit. Tapos, sa pinakawalang kaabog-abog na paraan, bumulong siya. Namimiss na kita. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Nanlamig ako, kinabahan. Pero sa loob-loob ko, parang may parte sa akin na natuwa. Umakyat ang kilabot sa batok ko. Sabay bumaba ang init sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Pero nakatingin lang ako sa kanya. Para akong nawala ng boses. Paglingon ko, bumaba siya ng jeep at nawala sa mata ko. Ganun lang. Parang bula. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Binantayan ko ang sarili ko. Tinapalan ko pa ng asin yung ilalim ng kama. Pinahiran ko ng langis ang mga pulsuhan ko, gaya ng payo ni Ka Dominga. At syempre, suot ko pa rin ang pulang panyo, mahigpit na nakatali. Pero kahit anong gawin ko, dumating pa rin siya sa panaginip. Pareho pa rin ang lugar, yung kagubatan. Pero ngayon, maliwanag ang buwan. Nakaluhod siya sa ilog. Hubad ang pang-itaas at may kakaibang marka sa likod niya. Parang ukit. Parang sinaunang sulat. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hawak ang kamay ko, sabay halik sa noo. Mahal kita. Bulong niya. Wala akong nagawa kundi ang yakapin siya. Hindi ko na rin alam kung panaginip lang ba ito o totoo na. Kasi sa panaginip, dama ko ang init ng balat niya, ang bigat ng kanyang bisig, ang amoy ng katawan niya na parang pinagsamang tubig ulan, halamang ligaw, at ako. At nangyari ulit yun. Hindi ko na idedetalye. Basta, sa panaginip, ginawa namin ulit yun. Pero mas totoo, mas marahan, mas puno ng damdamin. Hindi siya marahas. Hindi siya parang nilalang na gustong manakop. Parang lalaking matagal na naghihintay. Pagkagising ko, ang una kong naramdaman ay pagod. At basa ang bedsheet. Pero hindi pawis. Hindi tubig. At mag-isa pa rin ako sa kwarto. Sabay tinignan ko ang kamay ko. Wala na ang pulang panyo. Nasa sahig na. Parang tinanggal ng dahan-dahan at pinunit pa ng koonte. Sabay amoy sa unan. Ayun na naman. Amoy sampagita. Kinabukasan, habang nagpapahinga ako sa likod ng bahay, nilapitan ako ni Mang Erning, yung hardinero sa mansyon. Matanda na siya at matagal na ring nagsiserbisyo sa pamilya ng amo namin. May, napapansin ko, iba na ang aura mo ngayon. Napakunot ako. Po? Paano pong iba? Kumikinang ka, pero parang may anino sa likuran mo. Hindi ko siya maintindihan, pero may isinunod siyang sinabi na hindi ko malilimutan. May mga nilalang na hindi basta-basta sumusuko kapag nagmahal, lalo na ang mga engkanto. Kapag pinili ka nila, hindi ka na nila bibitawan. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa malayo, sa mga bulaklak ng hardin, sa mga naglalaglagang dahon. Pero sa isip ko, ang daming tanong. Ako ba ang minahal niya o ginamit lang bilang daan para makalapit sa mundo natin? Isa lang ang malinaw sa akin. Hindi na siya nakatali sa panaginip. Nakakalakad na siya sa mundo natin. At ginagamit niya ang katawan ng iba para makalapit sa akin.
At ang mas nakakatakot sa lahat, ayoko na siyang layuan. Dito na siguro yung parte ng kwento ko na kung pinapakinggan mo to ngayon, baka dito ka na magsimulang magduda o pagtawanan ako o isiping gumagawa lang ako ng kwento para mapansin. Pero kung babasahin mo to mula sa puso ko, yung totoo, yung walang halong arte, sana maintindihan mo kung gaano kabigat yung tinanggap kong katotohanan. Ilang linggo matapos yung panaginip na pinakaramdam ko, yung parang pinakatotoo sa lahat ng nangyari, nagsimula nang magbago ang katawan ko. Sa una, simpleng hilo lang tuwing umaga. Akala ko dahil sa init ng panahon, o baka kulang lang ako sa tulog. Pero nung mapansin kong araw-araw na akong nasusuka pagkagising, kahit wala namang kinain na panis, nag-isip na ako. Sumunod, sumakit ang dibdib ko. Yung parang naiipon ng hangin sa loob. Tapos parang may humihila sa gitna ng dibdib ko pa ibaba. Tapos, napansin kong hindi na rin ako dinadatnan. Dati, palaging regular ang period ko. Pero ngayon, 2 linggo na ang lumipas, wala pa rin. Ayoko munang mag-alala. Ayokong paniwalaan yung iniisip ko. Pero kinakabahan na ako nang mapansin ko yung tiyan ko. Parang mas lumobo kaysa sa dati. Kahit wala namang nagbago sa kinakain ko. Kaya napilitan akong lumabas sa bayan para magpa-check up. Mag-isa akong nagpunta sa klinik. Doon ako sinuri ng matandang doktora. Tahimik lang siya habang hawak ang ultrasound probe sa tiyan ko. Pinapahid ang malamig na gel. Hindi ako makahinga sa kaba habang tinitignan niya ang screen. Maya-maya, nagtanong siya. Ilang buwan na po ang huli mong regla? 3 linggo na po akong delay. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata ko. 6 na linggong buntis ka. Parang may pumutok na bomba sa loob ng utak ko. Po? May heartbeat na, miss. Buhay yung baby mo. Natigilan ako. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapagsalita. Para akong sinampal ng 5 magkakasunod na katotohanan na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Kasi totoo to. Virgin pa ako. Wala pa akong karanasan sa kahit sinong lalaki. Kahit halik wala. Wala akong nobyo. Wala akong date. Lahat ng ginawa ko sa buhay ko, puro trabaho at pag-iwas sa gulo. Pero bakit? Bakit may baby sa loob ko? Umuwi akong tulala. Walang kahit isang salita ang lumabas sa bibig ko habang nasa jeep pa uwi. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Nakaupo lang ako sa kama. Pinagmasdan ko ang tiyan ko. Saka napahawak. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa sarili ko. Biglang pumasok sa isip ko si Ka Dominga. Kinaumagahan, nagpaalam ako kay Ate Clara at dumiretso ako sa kubo ng albularyo. Pagkarating ko, hindi pa ako nakakapagsalita pero nagsalita agad si Ka Dominga. Buntis ka. Nanlaki ang mata ko. Paano niyo po? Ramdam ko. Malakas ang alon ng enerhiya sa sinapupunan mo. Tumitig siya sa tiyan ko. Hindi yan anak ng tao. Hindi ko na natiis. Napaluha ako. Bakit po ako? Hindi ko naman po to ginusto. Hindi ko naman po siya pinayagan. Hindi ko naman po siya kilala. Lumapit siya sa akin. Pinili ka niya kasi bukas ang katawan mo. Birhen ka pa. Hindi pa nahahawakan ng mortal. Mas madaling daanan. Mas malinis. Mas marupok sa paningin nila. Hindi ako makatingin kay Ka Dominga. Nahihiya ako. Galit ako. Nalilito. Pero ang totoo, mas nangingibabaw yung tanong sa sarili ko.
Ako ba ang pinili niya dahil mas madali akong lapitan? O dahil mahal niya ako? Pinayuhan ako ni Ka Dominga. Dalawa ang landas mo ngayon, anak. Una, ituloy mo ang pagbubuntis at tanggapin na konektado ka na sa mundo nila. Buhay ng engkanto ang nasa loob mo. Hindi mo yan basta-basta matatanggal. Pangalawa, kung gusto mong itigil ito, may paraan. Pero masakit. Pisikal, emosyonal, at espiritual. At baka kantihan ka. Gustong-gusto kong itanong kung anong mas makakabuti. Pero alam kong kahit si Ka Dominga, hindi rin sigurado sa sagot. Kaya umuwi ako. Tahimik, mabigat ang katawan, at mas mabigat ang isipan. Pagpasok ko sa kwarto, naupo ako sa harap ng salamin. Tinignan ko ang sarili ko. Mukha pa ring akong ako, pero may kakaiba sa mga mata ko. Parang mas malalim, mas madilim, parang may itinatagong lihim. At habang hawak ko ang tiyan ko, saka ko na lang naisip, buhay ang bata. Nararamdaman ko siya, at hindi ko kayang saktan ng buhay na yon, kahit hindi ko maintindihan kung saan ba talaga siya nanggaling. Doon ako muling napaluha, kasi sa kabila ng lahat, isang tanong lang ang bumabagabag sa puso ko. Mahal ko na ba siya? Hindi yung bata, kundi yung ama ng batang to. Yung engkantong unang nakagalaw sa akin, na hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang alisin sa isip ko. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang nagtulak sa akin. Pero isang gabi, nagdesisyon akong umalis. Hindi ako nagpaalam kay Ate Clara. Hindi ko rin sinabi sa amo namin. Iniwan ko lang sa mesa yung maliit kong bag. Dala ko lang yung isang backpack na may konting gamit. At ang kaperasong perang naipon ko sa halos 3 buwan na pagtatrabaho. Ayoko nang patagalin pa. Ayoko nang masangkot ang ibang tao. Ayoko na ring patuloy na matanong ni Ate Clara kung bakit ako laging gising tuwing madaling araw. O bakit masyado nang malaki ang tiyan ko para sa ganong ikli ng panahon. Ang totoo, gusto ko na lang mapag-isa. Umupa ako ng maliit na kwarto sa may San Mateo. Malayo sa mansyon, malayo sa tanay, at lalong malayo sa atik na nagsimula ng lahat. Tahimik ang compound at mura ang upa. Wala masyadong tanong ang landlady. Sapat na yon. Akala ko, kapag nakalayo na ako sa lugar na may koneksyon sa kanya, may hihinto na rin ang lahat. Pero hindi pala. Hindi niya ako binitawan. Sa unang linggo ko sa bagong kwarto, pinilit ko talagang mabuhay ng normal. Bumili ako ng gamit pang bata. Naghanap ako ng OB. Kumain ako ng gulay. Sinubukan kong magbasa ng librong tungkol sa pagiging ina. Pero gabi-gabi, nauulit pa rin yung mga panaginip. Mas madalas na ngayon. Mas mahigpit ang yakap niya. Mas matagal ang titig niya sa mata ko. Mas malalim ang mga bulong niya. Bakit mo ako tinatakbuhan? Hindi mo ba ako minahal? Akin ka. Hanggang sa isang gabi, hindi na lang siya lumitaw sa panaginip. Dumating siya habang gising ako. Hindi siya pisikal. Hindi siya biglang may lalaking kumatok sa pinto ko pero yung presensya niya, para siyang umupo sa tabi ko habang naguhugas ako ng pinggan. Biglang lumamig ang hangin. Bumukas mag-isa ang gripo. Umalo ng tubig sa timba. Napatingin ako sa salamin sa may pinto. At sa gilid ng mata ko, parang may aninong dumaan. Parang sinadya niyang iparamdam sa akin na kahit lumayo ako, kahit umiwas ako, nandito pa rin siya. Doon nagsimulang mangyari yung mga bagay na hindi ko na rin maipaliwanag. Una, yung pader ng kwarto ko. May pumutok na pintura na parang may dumaan na init. Pangalawa,
Tuwing pinapatay ko ang ilaw, bigla siyang iilaw ulit mag-isa. At ang pinaka hindi ko malilimutan, habang naliligo ako, naramdaman kong may humaplos sa likod ko. Dahan-dahan. Mainit. Hindi ko alam kung hinahaplos ba ako o tinutulak ako pabalik. Napaupo ako sa sahig ng banyo. Nanginginig. Nangingiyak. Paulit-ulit kong sinasabing, "Tama na. Tama na." Pero parang hindi siya nakikinig. O baka hindi niya ako kayang bitawan. Kaya sa sobrang takot, binalikan ko si Ka Dominga. Mahina na ang katawan niya. Pero nagulat siya nang makita ko. "Hindi ka pa rin pinakawalan?" Umiling lang ako. Ikinuwento ko ang lahat. Yung paglipat ko, yung mga panaginip, yung haplos, yung presensya, lahat. Tumango siya at kinuha ang isang kahon mula sa ilalim ng altar niya. Doon, inilabas niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Maliit na bote ng langis, balot ng pulang tela, at isang palaspas na tuyo. "Kung talagang gusto mong putulin ang koneksyon, kailangan nating magsagawa ng ritual ang pagpapaalis. Pero matindi ito, hindi basta-basta. At minsan, bumabalik pa rin." Sabi ko, kaya ko. Kahit anong sakit, basta matapos lang ang lahat. Gabi ng ritual. Nagtirik siya ng 5 kandila. Inutusan niya akong hubarin ng pulang panyo sa kamay ko. Matagal na tong suot-suot ko kahit butas-butas na. Tapos, pinahiga niya ako sa gitna ng bilog na asin. At sinimulan ang orasyon. Sa una, parang walang nangyayari. Pero habang tumatagal, sumakit ang ulo ko. Sumakit ang tiyan ko. Parang may humihila palabas sa katawan ko. Nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang lumamig. Tumirik ang apoy ng kandila. At isa-isa itong namatay kahit walang hangin. Napahawak ako sa tiyan ko. Napasigaw ako. Tapos, bigla akong parang nawalan ng malay. Sa panaginip ko, nakita ko siya. Galit. Nakasuot ng itim. Ang mga mata niya, hindi na mapuputi. Kulay abo na. Parang ulap bago bumagyo. Sumigaw siya. "Hindi mo ako pwedeng palayasin. Mahal mo ako." Tapos naramdaman ko yung kamay niya sa liig ko. Mahigpit. Parang sinusubukang ibalik ang koneksyon sa pamamagitan ng takot. Nagising akong umiiyak at pawis na pawis. Si Ka Dominga, nakaupo sa gilid at mukhang pagod na rin. "Hindi ko siya kayang paalisin. Malalim na ang koneksyon ninyo. Koneksyon ng katawan at koneksyon ng damdamin." Pagbalik ko sa inuupahang kwarto, tahimik ang paligid. Walang gumagalaw. Pero ang loob ko, parang binayo ng matinding bagyo. At sa mismong gabi na yon, nagpakita siya sa panaginip. Mas malambing. Hindi na galit. Hindi rin malungkot. "Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Pero, hindi ko rin kayang mawala ka." Doon ko na-realize, hindi lang ako basta ginamit. Hindi lang ako basta napili. Totoo ang koneksyon namin. At kahit gaano ko siya iwasan, mahal ko na rin siya. Nung gabi na sinabi niyang hindi niya kayang mawala ako, parang may humupa sa loob ko. Parang sa wakas, tumigil na rin sa paglalaban ng puso ko. Hindi ko na tinangkang lumaban. Hindi ko na rin tinangkang itago sa sarili ko yung katotohanang, oo, minahal ko siya. Mahal ko siya, kahit hindi siya tao. Kahit hindi ko siya mahawakan ng gising ako. Kahit hindi ko siya makilala ng buo. Pero hindi ko kayang sabihin sa iba.
Walang maniniwala. Baka ipasok pa ako sa mental hospital. Kaya tuluyan ko nang itinago ang pagbubuntis ko sa mundo. Pati sa pamilya ko hindi ko sinabi. Pati sa konting kaibigan ko sa probinsya, hindi ako nagparamdam. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng iniinda ko, kinimikim kong mag-isa. 8 buwan akong nagtago. Sa buong panahong yon, halos hindi ako lumalabas ng bahay. Nag-online delivery lang ako ng pagkain. Nagtitipid ako sa kuryente. Nagbasa ng librong pambata. Tapos tuwing gabi, sinusulat ko sa notebook yung mga panaginip ko kasama siya. Bilang ama ng anak ko. Sa mga panaginip, parang excited siya. Paulit-ulit siyang nakaluhod sa harap ng tiyan ko. Hinahalikan yon. Niyuyug-yug ang tiyan ko na para bang naririnig niya ang bata. Sabi niya, malakas siya. Matalino, katulad mo. Sabi ko sa sarili ko kahit hindi kami magkasama sa mundong to, kahit hindi siya makapangakong pananagutan ako sa paraang alam ng tao, kahit paano, nararamdaman ko yung presensya niya bilang tatay. Hanggang sa dumating ang gabi ng kapanganakan. Walang pasabi. Wala akong naramdaman buong araw. Pero bandang 10:00 ng gabi, habang nakaupo ako sa kama, biglang nanigas ang tiyan ko. Tapos parang may sumundot sa puson ko. Sunod-sunod. Malalalim. Mainit. Tumayo ako pero halos matumba ako sa sakit. Napasigaw ako. Pero wala akong kapitbahay na pwedeng tumulong. Nasa pinakadulong kwarto ako ng compound. Wala ring signal. Kaya wala akong nagawa kundi manganak mag-isa. Nakaupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Nakasandal sa pader. Hablot-hablot ang kurtina. At nakapikit habang tumutulo ang pawis ko. Hindi ko alam kung ilang beses akong humiyaw. Sa sobrang sakit halos gusto ko nang himatayin. Pero hindi ko kaya. Kailangan kong labanan. Kailangan ko siyang mailabas. At doon ko siya naramdaman. Ang presensya niya. Hindi ko siya nakita pero biglang bumaba ang hangin. Umikot sa loob ng banyo ang amoy ng sampagita. Napakalamig. Napakapayapa. May humawak sa batok ko at bumulong. Hindi kita pababayaan. At parang may gabay na dumadaloy sa katawan ko. Parang hindi na ako mag-isa. Parang may nagtutulak sa akin ng marahan. Papunta sa tamang galaw. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng dugo, sa gitna ng takot. Parang may kamay na humahawak sa kamay ko. At ilang sandali lang, narinig ko siya. Ang unang iyak. Maikli, maliit, pero buo. Nilabas ko ang bata gamit ang sarili kong kamay. Binalot ko agad siya sa lumang tuwalya. Sobrang nanginginig pa ako noon. Hindi ko pa rin alam kung may mali sa itsura niya. Kung may kakaiba. Pero pagtingin ko sa kanya, normal ang itsura niya. Pero parang hindi rin. Ang balat niya kasi ay sobrang kinis. Parang porselana. Pero hindi maputi. Hindi rin kayo manggi. Kulay ginto na may halong abo. Parang mahamog. Ang mata niya, nakapikit pa pero sa tuwing didilat, yung itim sa gitna ay mapuputi, na parang salamin ng buwan. Wala siyang pusod. Walang umbok ng tali. Parang hindi kailanman nakakabit sa loob ko. Hindi ako natakot. Hindi rin ako nagtaka. Niyakap ko siya at doon ako unang umiyak. Malalim, masakit, pero buo. Kasi sa unang pagkakataon, may hawak akong pruweba. Hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Pinangalanan ko siyang Ilaw. Sa mga sumunod na araw, nagkulong lang kami sa loob ng kwarto. Ako, si Ilaw, at yung amoy ng sampagita na hindi nawawala sa paligid. Tuwing gabi, umiiyak siya. Pero sa paraang kakaiba. Kasi tuwing iiyak siya, humihinto ang lahat.
Tumatakbo ang orasan pero hindi gumagalaw ang oras. Umiilaw ang bumbilya pero walang kuryente. Lumalakas ang ulan pero walang patak sa bubong. Alam kong hindi siya ordinaryong bata. Pero anak ko siya. At sa kabila ng lahat ng nangyari, kahit anong itsura pa niya, kahit anong dalang misteryo, mahal ko siya. Kahit alam kong hindi ko siya kayang ipaliwanag sa iba, kahit alam ko na sa mundong to, kaming dalawa lang ang magkakampi. Kahit alam kong hindi na kailanman magiging normal. Pero isang gabi, habang tulog na ang anak ko, may dumalaw sa panaginip ko. Siya. Nakaupo siya sa may puno at parehong lugar gaya ng dati. Tinignan niya ako. Ngumiti sabay sabing, "Salamat, pinalaya mo ako." Hindi ko agad naintindihan, pero may bahagi sa puso ko na parang may nawala. Hindi sakit, hindi bigat, parang kapayapaan. Bago siya lumisan sa panaginip, hinalikan niya ako sa noo. At mula noon, hindi na siya muling dumating. Pero bawat iyak ni Ilaw, bawat ngiti niya habang nakatitig sa kisame, bawat sandaling napapahawak siya sa palad ko, kahit mahimbing ang tulog, ramdam ko, naroon pa rin siya. Hindi na bilang presensya, hindi na bilang panaginip, kundi bilang ama ng anak ko. Ilang buwan din akong parang lumulutang. Araw-gabi, ako lang at ang anak ko. Hindi na rin bumabalik sa mga panaginip ko ang engkanto. Pero ewan ko ba, sa puso ko kahit wala na siya, parang andun pa rin siya. Hindi ko na siya nakikita. Hindi ko na rin siya naririnig. Pero parang nasa paligid lang. Lalo na tuwing yakap ko si Ilaw. Tuwing tatawa siya, o tumititig siya sa pader na wala namang tao, na para bang may kausap siya. Minsan nga, tuwing gabi, bigla na lang lumalakas ang amoy ng sampagita sa kwarto. Kahit wala naman akong bulaklak. Tapos biglang tatahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi yung huni ng kuliglig sa labas o tibok ng puso mo mismo. Doon ko nararamdaman. Andyan pa rin siya. Tahimik lang. Pero gaya ng lahat ng bagay sa mundo ng tao, kailangang magpatuloy ang buhay. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Hindi pwedeng habang buhay akong nakukulong sa maliit na kwartong ito kasama ang isang batang anak ng engkanto. Doon ko siya nakilala. Si Renan. Simpleng lalaki, tricycle driver, palabate, magaan kausap. Nakilala ko siya dahil sa suking tindahan sa tapat ng compound namin. Siya yung tipo ng lalaki na hindi mo agad mapapansin. Pero habang tumatagal, parang mas gumagaan yung loob mo sa kanya. Walang halong yabang, walang arte. "May anak ka na?" Tanong niya isang beses habang sabay kaming naglalakad pa uwi. "Oo, wala na yung tatay." Sagot ko. Hindi ko na kayang idetalye pa. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman kasalanan ng bata yun. Mabait naman yata siya." Ngumiti lang ako. Kasi kung alam lang niya kung gaano kakaiba ang anak ko. Nagkita kami ni Rena ng paulit-ulit. Hanggang sa naging mas madalas. Tinulungan niya akong maghanap ng online work. Siya rin ang nagdala sa akin sa health center para makakuha ng record ni Ilaw. Mas lalo ko siyang nakilala. Mabait, responsable. Lahat ng dapat hanapin sa isang lalaking tunay na tao. Pero yun nga ang problema. Tao siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang kulang. Hindi ko siya mahalikan ng buo. Hindi ako makaramdam ng init kapag magkahawak kami ng kamay. Kapag niyayakap niya ako, parang laging may harang. Parang laging may isang bahagi ng puso kong nakareserba na para sa iba. Para sa kanya. Ayokong maging unfair, kaya pilit kong pinilit. Sabi ko baka trauma lang. Baka panahon lang ang kailangan.
Kaya nung inaya ko ni Renan na makipag-date, pumayag ako. Doon ko nakita ang totoo. Habang nasa sinehan kami, tahimik lang siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko yung palad niyang mainit. Mabango siya, malinis, maayos. Pero biglang bumigat ang dibdib ko. Parang may tumutusok. May sumusubok pumasok sa pagitan naming dalawa. Napatingin ako sa gilid. Wala namang tao. Pero ang lamig ng hangin. Tapos yung screen ng sinihan. Biglang nag-blink. Tumigil ng sandali. Nagdilim. Pagbalik ng ilaw, parang may aninong dumaan sa unahan namin. Hindi napansin ni Renan. Pero ako, nanigas. Pagka-uwi, naglakas loob siya. Gusto kong ligawan kami. Gusto kong maging tatay ni Ilaw. Kung papayag ka. Sabi niya. Tahimik lang ako kasi ang gusto kong isagot. Desidido ka ba talaga? Kahit hindi mo alam kung sino ang tunay na ama ng anak ko? Pero hindi ko masabi yon. Kaya ang sabi ko na lang, bigyan mo pa ako ng panahon. Tumango siya. Walang problema. Nung gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Si Ilaw, mahimbing ang tulog sa tabi ko. Pero ako, gising na gising. Parang may kung anong gumagapang sa loob ng dibdib ko. Parang may boses sa tenga ko na pabulong. Akin ka lang. Biglang lumamig ang paligid. Tumingin ako sa kisame. At may mga anino na parang gumagalaw sa gilid ng mata ko. Hindi ko kayang sumigaw. Hindi ako takot pero alam kong galit siya. Galit na may ibang lalaking lumalapit sa akin. Kinabukasan, si Renan may pasa sa braso. Sabi niya nadulas daw siya sa estribo ng tricycle. Pero nang tiningnan ko ang marka, parang daliri. 5 markang paipit. Hindi ko na sinabi sa kanya ang hinala ko. Hindi ko na rin tinuloy ang paglabas namin. Lalong naging malayo ang loob ko. Kahit gustuhin kong ituloy ang bagong simula, may humahawak sa puso ko. Mahigpit, marahan, pero hindi palalayain. At isang gabi, habang pinapatulog ko si Ilaw, nagising siya at tinuro ang kisame. Papa, bulong niya. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatawa. 2 taon pa lang siya at ngayon lang siya bumigkas ng malinaw na salita. Anak, sinong papa? Tanong ko. Tinignan niya ako. Si papa yung may ilaw sa buhok. Napayuko ako. Pinisil ko ang dibdib ko kasi sa lahat ng salita, yun lang ang nagpabagsak sa akin. Dahil kahit anong pilit kong kumawala sa alaala niya, kahit kailan, hindi ko pa rin siya kayang kalimutan. Ito na siguro ang pinakamatagal kong iniyakan bago ko sinimulang isulat. Kasi ngayong isinusulat ko na ang huling bahagi ng kwento ko, gusto ko sanang sabihin na tapos na ang lahat, na nahanap ko na ang sagot, na natutunan ko na siyang kalimutan, na nagamot na ang sugat ng puso ko, na naging normal na rin kami ni Ilaw, na parang hindi ko kailanman minahal ang isang nilalang na hindi sa mundo natin. Pero hindi, dahil kahit anong gawin ko, kahit ilang taon pa ang lumipas, mahal ko pa rin siya. Oo, mahal ko pa rin ang engkantong unang gumising sa katawan ko, sa damdamin ko, sa lahat ng parte ng pagkatao ko. At ang masakit, alam kong hindi siya para sa akin. Kasi sa lahat ng sandaling lumapit siya, sa lahat ng gabi ng panaginip, ng halik, ng bulong, ng yakap, walang kahit isang pagkakataon na sinabi niyang kaya niyang manatili. Ang kaya niya lang ay dumalaw. Ang kaya lang niya ay iparamdam sa akin na totoo ako sa kanya. Pero hindi niya kaya ang mundo ko. At hindi ko rin kaya ang kanya.
Pero bakit ganun? Kahit na imposible, kahit na para kaming dalawang ilog na hindi pwedeng magsanib, hindi ko siya magawang kalimutan. Nitong mga nakaraang buwan, mas lumalalim ang tanong ni Ilaw tungkol sa ama niya. Mama, bakit wala akong papa kaya ng ibang bata sa park? Sinasagot ko lang yun ng, may papa ka anak, pero hindi natin siya kasama sa mundo. Namatay na po ba siya? Hindi anak, buhay siya, pero hindi siya dito nakatira. Ibang mundo ang tahanan niya. Tatahimik siya saglit, tapos titingin sa kisame o sa halamanan sa may bintana at sasabihin, pero bumabalik po siya paminsan-minsan, hindi po ba? At doon ako tuluyang mapapaluha kasi kahit hindi ko siya sinasabi kay Ilaw, ramdam ng anak ko ang presensya ng ama niya. Isang gabi, habang sabay kaming nakahiga, kinuwento ko sa anak ko ang isang bersyon ng kwento namin. Hindi yung totoo, pero sapat na para maintindihan niya na mahal siya ng ama niya, na hindi siya iniwan. Na minsan, sa mga gabi ng katahimikan, dumarating ang mga nilalang na hindi kayang makita ng mata, pero kaya kang mahalin ng higit pa sa kaya ng tao. Nagkwento ako tungkol sa engkanto ng isang lalaking hindi tao, ng lalaking minahal ang isang mortal, at ng isang batang ipinaglihi sa pagitan ng dalawang mundo. Yung engkanto, mahal na mahal ang babae. Kahit alam niyang delikado siya, kahit alam niyang hindi siya pwede sa mundo natin, minahal pa rin niya ng lubos yun. Sabi ko kay Ilaw. Tinignan ako ni Ilaw. Matagal. Tapos bumulong. Si Papa po yun, hindi po ba? Hindi ko siya sinagot. Yumakap lang ako sa kanya ng mahigpit. At doon ko na-realize, hindi pala ako ang may dalang kwento. Si Ilaw pala. Ngayong malaki-laki na si Ilaw, nakikita ko sa kanya ang konting parte ng ama niya. Tuwing napapatingin siya sa liwanag ng buwan, tuwing bigla siyang tatahimik at titingin sa kawalan na parang may kausap, tuwing gumagaling ang mga halaman sa paso kapag hinahaplos niya, tuwing may mga ibon na dumadapo sa bintana kahit wala namang pagkain. Hindi ko na kailangan tanungin kung totoo ang lahat ng nangyari. Hindi ko na rin kailangang patunayan kahit kanino. Ang tanging mahalaga na lang sa akin ay ang batang tinanggap kong buo. Anak ng pagmamahalan, kahit imposible, kahit mapanganib. At sa bawat araw na kasama ko si Ilaw, alam kong hindi ako pinabayaan. Ngayon, tuwing gabi, bago ako matulog, napapatingin pa rin ako sa kisame. Minsan sa panaginip ko bumabalik siya. Hindi para makipag-ugnayan muli. Hindi na rin para halikan ako o yakapin. Minsan, nakatayo lang siya sa ilalim ng punong yon sa panaginip. Nakangiti, tahimik, hindi nagsasalita. Pero sa mata niya, kita ko na alam niyang mahal ko pa rin siya. At kahit anong pag-iwas, kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit na hindi ko siya muling mahawakan, hindi ko siya kailanman maaalis sa isip ko. Dahil siya ang unang lalaking nakagalaw sa akin at siya rin ang unang minahal ng buong puso ko. Kahit alam kong hindi siya sa akin. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at nakikinig ng mga kwento ko. Sana po ay wag po kayo magsasawang sumuporta sa akin. Palagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po. Hanggang sa muli.